Dominant Protector. Credit to the author. 6291300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tunay ngang isang pasanin si Dimitri, at gusto rin siyang iwan ni Terence para sa angkan ng mga espiritong hayop, ngunit hindi pa dapat mabunyag ang kanilang kinaroroonan. Kung pananatilihin niya ang matandang ito, para na rin itong pagbibigay ng direksyon sa angkan ng mga espiritong hayop. Ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa kanyang sarili, at mapalad si Dimitri. Hindi nagtagal matapos umalis sina Terence at ang iba pa, ang grupo ng mga spirit beast na nakaputi ay dumating sa lugar kung saan naganap ang labanan. Nang makita ang mga bangkay sa buong lupa, ang spirit beast na nangunguna sa Sirift Realm ay kumunat ang noo. Ito ang lugar kung saan hindi matukoy ng aking banal na pandama ngayon. Totoo nga, may kakaiba rito. Tingnan mo kung sino ang mga patay na taong ito. Inutusan ng Spirit Beast sa yugto ng pagkahati ng dagat ang kanyang mga nasasakupan na gawin ang dapat nilang gawin habang pinalalawak niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang maghanap ng mga pahiwatig. Hindi niya matukoy ang maliit na lugar na ito mula sa labas, ngunit hindi nito naapektuhan ang paglabas ng kanyang spirit sense dito, kaya naman natukoy na siya ni Terence noon pa. Sinuri niya ang paligid ngunit wala siyang nakita. Halata na ang spirit beast na ito ay hindi magaling gumamit ng divine sense nito, kahit papaano ay medyo mas mahina kaysa kay Terence. Tunay ngang mapalad si Terence. Kung iiwan niya si Dimitri, tiyak na matutuklasan siya ng kabilang panig. Dahil sa bilis ng mga spirit beast na ito na nakaputi, mahihirapan ang ilan na talunin sila maliban kay Terence. Malinaw na hindi sulit na sayangin ang isang 10,000 milyang talisman sa teleportasyon para sa ganoong kadahilanan. Sir, walang marka ng pagkakakilanlan, kaya hindi ko masabi kung saan siya nanggaling. Isa sa kanilang malubhang na sugatan ngunit kalaunan ay namatay dahil sa pagkalason. Mukhang isa siyang mandirigma ng kamatayan na palihim na sinanay ng isang pamilya. Isang eksperto sa spirit beast na nasa yugto ng pagbuo ng lupa ang mabilis na lumapit sa pinuno at nagulat sa mahinang boses. Medyo mataas ang kanyang kahusayan. Mandirigma ng kamatayan. Sinong pamilya ang handang gumastos ng ganito kalaking puhunan? Mukhang marami-rami rin ang gustong mabuhay. Kailangan nating bilasan para hindi tayo maunahan ng iba, at baka mawalan tayo ng malay kung mabunyag ito. Bahagyang kinurap ng nangungunang spirit beast sa Sirift stage ang kanyang mga mata, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ginoo, may mga nakatagong bakas ng paggalaw sa direksyong ito. Tila kakasulpat lang nito, at tiyak na hindi ito hihigit sa oras na ginugol sa pagsunog ng kalahating patpat ng insenso. Isa pang spirit beast ang dumating upang magulat, itinuro ang direksyon kung saan umalis sina Terence at ang iba pa. Iyon lang. Ang oras ng pagkamatay ng mga bangkay dito ay tiyak na hindi hihigit sa kalahati ng oras ng isang patpat ng insenso. Ang ilan sa inyo ay lilipat sa 2 pakpak. Kung may anumang bakas, agad na iulat ito. Mag-ingat, madali nilang napatay ang grupong ito ng mga mandirigmang kamatayan, ang kanilang lakas ay talagang pambihira. Inutusan ng nangunguna na spirit beast ang 4 na Earth Formation spirit beast na bumuo ng grupo ng 2 at kumalat sa kaliwa at kanan, habang pinamumunuan niya ang kanyang sariling grupo upang habulin sina Terence at ang iba pa. Opo, Panginoon ko. Sabay-sabay na tumugon ang lahat ng mga espiritong halimaw na nakaputi at mabilis na sumugod. Hindi nila napansin ang madilim na harang na parang ilusyon, kaya natural lamang na hindi nila alam na karamihan sa mga masters sa paligid ni Terence at ng iba pa ay nakulong sa harang. Pinagmamasdan pa rin ni Terence ang mga galaw ng mga puting espiritong halimaw habang tumatakbo, at nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi na sila lumabas pagkatapos makapasok sa hangganan. Nangangahulugan ito na hindi sila napansin ng kabilang panig, o hindi sana sila nanatili roon kahit isang segundo. Mula sa maliit na detalyeng ito, mahihinuha rin ni Terence na kahit na ang kabilang panig ay may isang dalubhasang nakakawasak ng karagatan, ang kanilang pandama sa espiritu ay hindi mas malakas kaysa sa kanya. Maaaring mas mahina pa nga ito. Tila hindi niya kailangang gamitin ang 10,000 milyang talisman ng teleportation formation na nasa kamay niya sa ngayon, ito ay isang backup na plano para sa kaligtasan ni Eman at ng iba pa. Kung sina Ram, Yelan, at Gusha lang ang dahilan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga humahabol.
Sa panahon ng panganib, maaaring magtago si Gusyo sa espasyo ng Jade, ngunit si Terence ay nagdala kay Ramlee ng mag-isa. Maging ito man ay mga pakpak ng bilis ng multo o pagtakas gamit ang kidlat, magagarantiya nila ang sapat na bilis. Hindi ito posible kasama sina Eman at ang iba pa. Upang makapagtago sa espasyo ng Jade, hindi lamang sila hindi makapasok, kundi maging si Gusyo ay kailangang manatili sa labas. Kung tungkol naman kay Dimitri, ayaw siyang isama ni Terence, pero hindi ito ang tamang panahon para iwanan siya. Maganda sanang mabibihag niya siya sa madilim at mapanlinlang na harang. Kuya Linford, nagawa mo bang itaboy ang mga humahabol? Seryoso ang mukha ni Eman habang maingat siyang nakikipag-usap kay Terence. Naunawaan niya na ang kaluluwa at kamalayan ni Terence ay mas malakas kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nagpapasalamat siya para doon. Hindi ko pa sila nahahanap pero hindi tayo maaaring maging pabaya. Walang itinago si Terence at kinausap si Eman habang tumatakbo. Mga tao ko. Maliligtas pa ba sila? Hindi mabitawan ni Eman ang mga gwardya. Para man ito sa sarili niyang kaligtasan o sa iba pang dahilan, ang paghahanap sa kanila ay magdudulot lamang sa kanya ng mga benepisyo at walang pinsala. Ang Dark Illusion Barrier ay isang uri ng trap array. Karaniwan, hindi ito papatay ng mga tao, ngunit ang mga ilusyon sa loob ay nagbabanta pa rin sa mga mahihina ang loob. Medyo mapanganib na lumubog dito, kaya hindi ko masasabi kung makakatakas sila. Natatakot ako na hindi natin sila makikita ng ilang sandali. Umiling si Terence, ito lang ang lahat ng mga bagay na sinabi sa kanya ng bagay na iyon, at inulit niya lang ang mga ito kay Jolan. Wala talagang pakialam si Terence sa mga master ng halimaw sa dagat. Tutal, hindi niya sila kilala, at hindi sila maihahambing kay Xiaowen. Sina Stephen at Wen Xiao, na medyo mas kilala niya, ay nasa tabi niya, kaya wala siyang pakialam sa isang grupo ng mga estranghero. Sa kabilang banda, gusto talaga ni Terence na mamatay ang lalaki sa madilim at mapanlinlang na harang. Hindi maarok ang lakas ng lalaking ito, at kung mamamatay siya rito, magiging malaking dagok ito sa gitna. Bumantong hininga si Jolan at tinanggap ang kanyang kapalaran. Imposibleng isugol niya ang kanyang buhay para bumalik at mag-isip ng paraan para basagin ang hadlang. Ang tanging magagawa niya lang ay sundan si Terence at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi maganda. Nahanap na nila ang bakas natin at ngayon ay hinahabol na nila tayo. Nagbago ang mukha ni Terence, hindi niya inakalang kikilos ng ganito kabilis ang mga lalaking iyon. Ang tanging swerte lang ay tila hindi sila umaasa sa kanilang spirit sense para mahanap sila, kundi sa direksyon kung saan tumakas sina Terence at ang iba pa mula sa mga bakas sa kagubatan. Tutal, ito ang kagubatan ng mga spirit beast. Gaano man kaingat sina Terence at ang iba pa, hindi sila makapag-iwan ng anumang bakas. Para sa mga spirit beast na nakatira rito, hindi naman sila masyadong mahirap subaybayan. Gaano sila kabilis? May pagkakataon ba tayong makatakas? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Eman nang magtanong siya sa mahinang boses. Kung pag-uusapan ang kabuoang bilis, mas mabilis sila ng kaunti kaysa sa atin, kaya tiyak na maaabutan nila tayo sa huli. Ang magandang balita lang ngayon ay hindi pa nila tayo naaabot gamit ang kanilang kamalayan. Maaapektuhan ang kanilang bilis kung patuloy nilang hahanapin ang mga bakas natin habang hinahabol tayo, sabi ni Terence habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa anting-anting, nag-aalangan kung gagamitin niya itong muli. 6,272. Bago pa makapag-isip si Terence, inuusan ni Eman ang dalawa, Stephen, dalhin mo si Elder Zing at tumakbo papunta rito. Mag-iwan ka ng bakas para maakit ang ilan sa mga humahabol. Wen Xiao, tumakbo ka papunta roon at mag-ingat sa pagtatakip ng iyong mga bakas. Lumiko ka at lumingon para tingnan kung may pagkakataon kang basagin ang madilim na harang ng multo. Kung hindi ito gumana, puntahan mo ang ating mga reinforcement. Dalhin mo sila sa aking lokasyon, naiintindihan mo. Opo, kamahalan. Sabay na yumuko at sumang-ayon ang dalawa. Kumislap pa nga ang mga mata ni Stephen na may bahid ng interes. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Eman, alam na alam ni Stephen na hinihiling nito sa kanya na kunin si Dimitri, isang pasanin. Kung masama ang sitwasyon, maaari niyang iwanan si Dimitri ng direkta.
Gamit ang kanyang lakas na kasing taas ng antas ng Earth-splitting realm, hindi magiging mahirap para sa kanya ang makatakas hanggat hindi siya hinahabol ng isang Spirit Beast Master na nasa yugto ng si-splitting. Ganito rin ang nangyari kay Wen Xiao. Ang misyon niya ay maghanap ng mga karagdagang sundalo. Ang mga nakulong ang una niyang pipiliin. Kung hindi niya talaga sila mahanap, mayroon pa ring mga karagdagang sundalo mula sa tribo ng mga halimaw sa dagat na wala kahit saan. Napakahalaga ng kanilang mga misyon. Kaya naman, hindi na lang nila dapat pansinin na walang mga gwardya si Eman sa tabi niya. Kamahalan, alagaan mo po ang iyong sarili. Elder Linford, tulungan mo po kaming alagaan ang aming prinsipe. Ikinuyong ni Wen Xiao ang kanyang mga kamao at yumuko kina Terence at Eman, tumalikod at umalis nang hindi hinihintay ang kanilang sagot. Kapos sa oras, at hindi sila maaaring mag-usap ng walang katuturan. Ganoon din si Stephen. Pagkatapos ng isang simpleng pamamaalam, umalis siya kasama si Dimitri mula sa kabilang panig. Paano kaya papayag si Dimitri na maging Pain? Binuka niya ang kanyang bibig, gusto sanang humingi ng tulong kay Terence, ngunit palihim siyang inatake ni Stephen at inalis ang kanyang kakayahang magsalita. Nasaksihan na lamang niya ang pagkawala ni Terence at ng iba pa sa malayo habang may luha sa kanyang mga mata. Kuya Eman, huwag kang mag-alala. Dahil nandito ang amo ko, magiging maayos din ang lahat. Magaling ang taktika mo sa paglihis ng landas. Malaki ang nabawas nito sa pressure natin. Ngumisi si Gusha at binigyan si Eman ng malaking thumbs up. Habang inaalo niya si Eman, ipinahayag din niya ang kanyang tiwala sa kanyang amo. Gusha, may progreso ka na kamakailan. Kitang-kita mo na rin ang taktika ng pangliligaw. Ngumiti si Terence, natutuwa na hindi lang kumakain at nakikipag-away ang lalaki, natututo rin siyang gamitin ang utak niya. Ang tagal ko nang sinusundan ang boss, paano ko hindi maiintindihan ang ganito kaliit na bagay? Kung gayon, hindi ba ako, Gusha, ay napakawalang kwenta? Tumawa ng malakas si Gusha, na sinasabing ang lahat ng papuri ay dahil sa mahusay na pamumuno ng boss. Napangiti na lang si Terence habang tumatakbo sila para iligtas ang kanilang buhay. Wala na talaga siyang oras para makipag-usap kay Gusha. Matapos mabawasan ang bilang ng mga tao, bumilis din ang kanilang takbo, at halos kapantay na sila ng mga humahabol. Mabuti na lang at hindi sila mahuhuli kung magpapatuloy sila. Senior Ghost, mali ba ang direksyon na tinatakbuhan natin? May alam ka bang shortcut? Tulad noong unang beses na pumunta tayo sa Katimugang Isla, yung tipong kayang mabilis na itaboy ang mga humahabol. Ayaw sayangin ni Terence ang isang teleportation talisman, kaya tinanong niya ang sumpaman kung makakalabas ba siya agad sa kagubatan ng Spirit Beast. Dahil determinado ang angkan ng mga espiritong halimaw na patayin sila, hindi makabubuting manatili rito. Kahit na kailangan pa niyang bumalik para sirain ang kadena ng kawalan, kailangan munang siguraduhin ni Terence na maayos na si Ramlee. Aalis muna siya sa kagubatan ng mga espiritong halimaw at hahanapin sina Zane, Minhui Chen, at ang iba pa. Sasamahan nila si Ramlee pabalik sa Middle Island, at makakagawa si Terence ng kaguluhan dito ng walang pagpipigil. Walang shortcut sa direksyon na tinatahak mo, pero may isang lihim na kaharian. Hindi ko alam kung may pagbabago pa pagkatapos ng maraming taon. Bakit hindi ka muna magtago sa lihim na kaharian na iyon? Sabi ni Yemo. Medyo maaasahan ang Molditang iyon sa pagkakataong ito, at agad itong nagbigay ng kapaki-pakinabang na mungkahi. Senior Ghost, kung mahahanap mo lang sana ng mabilis ang mga bawal na lugar malapit sa Imperial City. Lihim na natuwa si Terence, at hindi niya maiwasang asarin ang multo, siya nga pala, mayroon bang paliwanag para sa mystical na kaharian na ito? Pagkatapos nating makapasok, magkakaroon ba ng panganib? Kung alam mo, bilasan mo at ipaliwanag mo ng malinaw. Walang espesyal doon. Hindi makakakapasok ang mga nasa yugto ng paghahati ng dagat pataas. Sa pinakamarami, ang mga nasa yugto ng pagbuka ng lupa lang ang maaari nilang makapasok. Para sa iba, pumasok kayo at tingnan ninyo mismo. Kakaiba ang tawa ng multo at sadyang pinanatili pa siya sa kaba. Hindi alam kung nakalimutan niyang sabihin iyon. Natawa si Terence sa sarili. Dahil sinabi na iyon ng lalaki, hindi na siya nagtanong pa. Hindi naman dapat masyadong mapanganib sa loob. Sinunod nila ang mga direksyon, mabilis silang nakalapit sa lihim na kaharian.
Nalito ang mga humahabol sa plano ni Eman, hindi lamang nag-aksaya ng kaunting oras, kundi naghiwa-hiwalay din. Nasa harap lang ang pasukan sa lihim na kaharian. Pwede tayong sumugod agad. Isang maliit na talon ang lumitaw sa hindi kalayuan, at ang pasukan na tinutukoy ng multo ay nasa likod ng talon. Casual lang. Huwag mong sabihing walang nagbabantay. Nagulat si Terence, hinayaan lang ba ng mga spirit beast ang mga tao na galugarin ang kanilang mga sikretong kaharian ng ganito? Mukhang wala nang matitirang mabuti sa loob. Ang dahilan kung bakit inilagay ang kadena ng asensya ng kawalang bisa sa isang ipinagbabawal na lugar ay dahil mayroong isang paghihigpit na pumipigil sa mga espiritong hayop na makapasok, kaya makatuwiran na walang nagbabantay dito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lihim na kaharian sa pangkalahatan ay naglalaman ng lahat ng uri ng mga pagkakataon. Paanong hindi magiging pakialam ng angkan ng espiritong hayop ang pagkakaroon ng mga lihim na kaharian? Kung hindi ito ang sentro ng kagubatan ng espiritong hayop, maraming tao ang maaaring sumubok nito. Hehe, wala talagang pakialam ang angkan ng mga spirit beast sa ganitong uri ng sikretong kaharian. Bihira at maganda ito para sa angkan ng tao, pero hindi naman bihira ang mga spirit beast. Kaya naman, karamihan sa mga sikretong kaharian ay bukas. Siyempre, ang mga nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng mga sikretong kaharian ay hindi ordinaryong mga spirit beast. Naintindihan lang ni Terence pagkatapos magpaliwanag ang multo. Totoo nga, ang mga mapagkukunan ay nasa kamay ng iilang tao lamang. Kahit na ang mga lihim na kaharian na ito ay hindi pinahahalagahan ng mga nakatataas sa angkan ng mga espiritong hayop, hindi ito madaling maunawaan ng mga ordinaryong espiritong hayop. Kuya Linford, ano ba itong lugar na ito? Sinusundan ni Eman si Terence sa buong oras, at nang makita niyang malapit na silang sumugod papunta sa talon ng hindi humihinto, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, kapatid na Eman. Ito ay isang lihim na kaharian ng mga espiritong halimaw. Tanging ang mga nasa ilalim ng yugto ng pagbuo ng lupa ang maaaring makapasok. Ang mga nasa yugto ng paghahati ng dagat ay haharanggan sa labas. Pumasok tayo at magtago muna, simpleng sabi ni Terence, hindi binanggit kung saan niya nakuha ang lokasyon. Tuwang-tuwa si Eman. Kung makapagtatago lang siya sa lihim na kaharian, kahit papaano ay makakapaghintay siya ng matagal. Nang dumating ang mga karagdagang sundalo mula sa angkan ng mga halimaw sa dagat, hindi siya madaling aatakihin ng apat na elder ng inner sect maliban na lang kung gusto talaga nilang makipagdigma sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Tunay ngang maalam si Brother Linford. Alam mo pa ngang may lihim na kaharian dito. Hindi napigilan ni Eman ang sarili na pumuri. Habang tumatagal ang oras na kasama niya si Terence, lalo niyang nararamdaman na malakas ang taong nagsasanay na ito. Bilang prinsipe ng halimaw sa dagat, may sarili ring pagmamalaki si Eman, ngunit kung ikukumpara kay Terence, kailangan niyang aminin na may agwat sa pagitan nila. 6,273. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi nagsalita. Kakapasok lang nilang apat sa talon, pero matigas na bato ang nataman nila. Walang pasukan gaya ng inaasahan nila. Hindi na bahala sina Eman, Gusha, at ang iba pa. Napakatibay ng pisikal na katawan ng mga halimaw sa dagat, kaya hindi sila masasaktan kahit tumama pa sila sa bato. Si Ramli lang ang umungol at nagpakita ng sakit sa mukha. Hindi kailanman naisip ng henyong alchemist na ito na patatagin ang sarili niyang katawan, kaya't siya ay nabigla at talagang nakaramdam ng sakit. Nahiya si Terence, lumulumal na ba ang bagay na ito? O mali ba ang kanyang memorya, at mali ang kanyang naalala sa lokasyon ng lihim na kaharian? O maaari bang pagkatapos ng napakaraming taon, may ilang hindi kilalang pagbabagong naganap sa lihim na eroplano? Biglang pumasok sa isip ni Terence ang mga kaisipang ito habang silang apat ay nakabawi mula sa pagkakabangga. Nang mahawakan nila ang kurtina ng tubig, isang mahinang liwanag ang kumislap at naglaho ang apat sa talon. Senior Ghost, bakit hindi mo sinabi kanina? Ang pasukan sa Secret Realm ay lilito lamang pagkatapos nating dumaan sa talon sa kabilang direksyon sa mabilis na bilis. Bumangga tayo sa pader ng walang dahilan. Nang dumaan si Terence sa pasukan, agad niyang naunawaan ang sikreto at hindi niya napigil ang magreklamo sa multo. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan kung hindi mo alam. Kung hindi ka susubok ng husto at babalik, makakalimutan mo ang pagpasok sa lihim na kaharian.
Kung hindi, paano ito matatawag na lihim na kaharian kung may makakapasok sa talon? Hindi binanggit ng walang hiya ang tungkol sa pagtatago niya ng katotohanan, at sa halip ay sinimulan niyang sermonan si Terence. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang mali, kung tutuusin. Pagkatapos ng maikling sandali ng kawalan ng bigat, biglang napagtanto ni Terence na ang kanyang espiritu ay labis na napigilan. 2 hanggang 3 metro lamang ang kaya niyang iwanan ang kanyang katawan. Hindi lang iyon, kundi ang kanyang lakas ay napigilan din hanggang sa maagang yugto ng mahiwagang pag-akyat. Pagtingala, ang walang katapusang dilaw na buhangin ay umaabot hanggang sa dulo ng mundo. Ang matataas at mababang mga burol ng buhangin ay patuloy na tumataas at bumababa, at ang mainit na hangin ay tumataas. Sa abot ng mata, mayroong isang bahagyang pakiramdam ng pagbaluktot. Kuya Linford, anong problema sa lihim na kaharian na ito? Ang lakas ko ay napigilan na sa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Hindi ba't sinabi mo na kahit sino sa ibaba ng yugto ng paghahati ng lupa ay maaaring makapasok? Medyo namutla ang mukha ni Eman. Sa kanilang 4, siya ang pinakamalakas sa ibabaw. Ang biglaang mapigil sa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat, bumaba siya ng 2 malalaking antas. Kahit sino ay magugulat. Ang lalong napahirap kay Eman ay ang desyertong ito ay puno ng kapangyarihang espiritual na uri lupa. Mayroon pang ang pakiramdam na guluhin ang lahat ng paaralan ng kaisipan at kataas-taasang kapangyarihan. Bukod sa kapangyarihang espiritual na uri lupa, wala na siyang ibang maramdaman. Bilang isang halimaw sa dagat, mayroon man itong ibang espiritual na ugat o hindi, ang espiritual na ugat ng tubig ang natural nitong pundasyon. Sa desyerto, walang espasyo para sa espiritual na kapangyarihan ng tubig. Para kay Eman, ang tindi nito ay halos kapareho ng pagkawala ng lahat ng kanyang lakas. Para sa isang taong tulad ni Terence, kahit na ang kanyang lakas ay napigilan hanggang sa maagang yugto ng mahiwagang pag-akyat, hindi na siya maaapektuhan sa pangalawang pagkakataon. Iba si Eman. Matapos siyang mapigilan, hindi na niya mapupunan muli ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Hanggat may laban, ang kanyang lakas ay patuloy na bababa. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Boss, kakaiba talaga ang lugar na ito. Hindi ako komportable, bulong din ni Gusha. Isa rin siyang maharlikang miyembro ng angkan ng mga halimaw sa dagat at ang kanyang sitwasyon ay katulad ng kay Eman. Kahit na may mutated na katawan, hindi nagustuhan ni Gusha ang ganitong uri ng espasyong walang tubig. Ang tanging pinakakaunting naapektuhan ay si Ramlee, na siyang pinakamahina. Hindi gaanong nagbago ang kanyang lakas. Kapatid na Eman, huminahon ka sana. Patas sa lahat ang sikretong kaharian. Ang mga eksperto sa spirit beast na humahabol sa atin ay masusupol din pagkatapos nilang pumasok. Kung ikukumpara, magkakaroon tayo ng kalamangan. Ano man ang mangyari, maghanap muna tayo ng ibang mga palatandaan. Inalo ni Terence si Jolan at sinenyasan sina Gusha at Ramlee. Pinigilan ang kanyang espiritual na pandama, ngunit hindi nito naapektuhan ang koneksyon ni Terence sa Jade Space. Senior Ghost, desyerto ba ito? Wala nang iba. Saan ang labasan? Sinubukan na ni Terence, pero wala na siyang makitang daan palabas. Ang lihim na kaharian na ito ay may ilang antas. Pagkatapos mong makapasok, kung gusto mong umalis, kailangan mong hanapin ang daanan patungo sa susunod na antas. Doon mo lang mapipiling magpatuloy o direktang umalis. Maaari mo silang dalhin at maglakad-lakad. Maghanap ka ng paraan para mahanap ang daanan patungo sa susunod na antas bago tayo mag-usap tungkol sa iba pang mga bagay. Tumawa ng ilang beses ang nakakatakot na nilalang at nagbigay ng sarili nitong mungkahi ng walang ingat. Inikat ni Terence ang tingin sa sarili, ngunit wala siyang magagawa. Tila hindi alam ng nilalang na ito ang eksaktong lokasyon ng lagusan. Maaari lamang niyang subukan ang kanyang swerte. Sa sandaling pumasok sina Terence at ang iba pa sa lihim na kaharian, isang itim na liwanag ang kumislap kung saan naroon ang madilim na harang na may ilusyon. Ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ay lumitaw mula sa ere, malinaw na nakalabas mula sa harang. Nakatakas pala ang grupo ni Terence, ang swerte nila. Sana ay magsumikap ang mga spirit beast na humahabol sa kanila at hindi tayo bibiguin.
Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at pamulong ng ilang salita. Pagkatapos, kumislap ang kanyang anyo at lumipad patungo sa direksyon ng kabisera. 2 o 3 paghinga pagkatapos niyang umalis, ang mga eksperto ng Spirit Beast Clan na nakulong sa harang ay nagsilabasan din. Gayunpaman, base sa kanilang bahagyang nalilitong ekspresyon, hindi sila umasa sa kanilang sariling lakas para makalabas. Kung tungkol naman sa mga eksperto ng angkan ng mga halimaw sa dagat, nawala sila ng walang bakas at hindi na muling lumitaw. Madaling nakilala ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ang ibong vermilion at ang dragon na asul pagkabalik nito sa kabisera. Casual silang tatlo na uminom ng tsaa at nagkwentuhan sa isang pavilion. Gamit ang kanilang lakas, hindi sila natatakot sa sinumang makinig sa kanila. Sinasabi mo ba na ang madilim na harang na ilusyonaryo ay hindi itinayo ng mga taong ipinadala mo? Kalimutan mo na, hindi mahalaga iyon. Pag-usapan natin ang planong tumawid sa dagat. Wala talagang pakialam ang lalaki kung sino ang humahabol kay Terence, basta hindi ito tagagit ng lugar, wala siyang pakialam kung sino man ang pumatay kay Terence. Kumusta ang mga nasawi sa panig ng mga halimaw sa dagat? Wala sa atin ang interes na tuluyang makipagtalo sa angkan ng mga halimaw sa dagat ngayon. Ibinaba ng ibong vermilion ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at walang pakialam na sinabi. Dapat buhay pa si Eman, di ba? Nalipol na ang lahat ng kanyang mga gwardya. Ano man ang mangyari, ang angkan ng mga espiritong hayop ang mananagot dito. Ipinapayo ko sa iyo na tumigil ka na sa pakikipagtulungan sa angkan mga hayop sa dagat sa lalong madaling panahon. Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Kinausap niya ang ibong vermilion ng walang pag-aalinlangan, ipinapakita ang kanyang malaking kumpiyansa. Hindi ba't ang planong makipagtulungan sa angkan ng mga halimaw sa dagat ay iminungkahi mo? Isa pa, natatakot ako na ikaw ang pumatay sa mga gwardya ng angkan ng mga halimaw sa dagat, hindi ba? Magandang ideya ba talaga ito? Tiningnan ng ibong vermilion ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Kahit na tila sinisisi niya ito, mayroon pa rin siyang ngiti sa kanyang mukha. Palaging nagbabago ang mga plano. May mga bentaha at disbentaha ang pakikipagtulungan sa angkan ng mga halimaw sa dagat, at mas malaki ang mga bentaha kaysa sa mga disbentaha. Kaya lang, halos imposibleng makipagtulungan dahil sa pabago-bagong kakayahan ni Eman. Kung ganoon, hindi problema para sa akin na mangolekta ng ilang mga materyales pang eksperimento mula sa mga halimaw sa dagat. Marahil ay hindi na natin kakailanganin ang kooperasyon ng angkan ng mga halimaw sa dagat sa hinaharap at magkakaroon na tayo ng lugar sa dagat. Hindi sinubukang itago ng lalaking may itim na sombrerong kawayan ang kahit ano. Bukas palad niyang inamin na siya ang pumatay sa mga gwardya ng halimaw sa dagat sa loob ng Dark Illusion Barrier. 6,274. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy ang lalaking may itim na sombrerong kawayan. Tama, sa palagay ko dapat kang magpadala ng ilang tao para hanapin si Eman at ang iba pa. Patay man o buhay sila, mas makabubuti kung makakakuha ka ng ilang sample para sa akin at ibalik ang mga ito sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Sa ganoong paraan, matatapos mo ang iyong misyon. Huwag muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Sabihin mo sa akin kung paano natin tatawirin ang dagat at aatakihin ang mga isla ng walang kooperasyon ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Malumanay na ikinumpas ng ibong vermilion ang kanyang kamay, ngunit medyo nag-iingat na siya ngayon sa lalaking may itim na sombrerong kawayan. Maaaring gamitin ng mga tao mula sa Central ang mga bloodline ng mga Panginoon ng Sea Beast Clan bilang mga materyales sa pananaliksik. Hindi siya naniniwala na ang Spirit Beast Clan ay mapapalaya. Kung palihim na gagawin din ng Central ang parehong bagay sa Spirit Beast Clan, hindi ba't magiging lubhang nakakatakot ito? Gayunpaman, kahit na naiintindihan niya, ang ibong vermilion ay maaari lamang maging mas mapagmatsyag sa ngayon. Kailangan pa rin niya ang kooperasyon ng Central. Hanggat hindi sumusobra ang kabilang panig, hindi niya ito itutuloy ng labis. Ang pagtawid sa dagat ay hindi kailanman naging problema. Mayroon kaming sariling mga eroplano sa gitna na maaaring maghatid ng maraming sundalo patungo sa mga pangunahing isla.
Bukod dito, ang mga eroplanong ito ay may kasamang malalakas na teknolohikal na armas na sapat upang mapaglabanan ang unang bulk zone ng malawakang walang habas na pag-atake. Kasabay nito, maaari nitong ihiwalay ang aura ng iyong angkan ng mga spirit beast. Hindi magiging problema ang direktang paglapag sa mga pangunahing isla. Tiyak na hindi ka tatanggihan ng mga hanay ng depensa ng mga pangunahing isla. Ang lalaking may itim na sombrerong kawayan ay malinaw na may plano, at naghagis siya ng sapat na mga chips ng may kumpiyansa. Bahagyang naliwanag ang mga mata ng ibong vermilion at ng dragon na asul. Kung totoo ang sinabi ng lalaking may itim na sombrerong kawayan, mas mabuti na iyon kaysa makipagtulungan sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Pagkatapos, sabay nilang naisip na ang pangunahing layunin ng Central sa pagmumungkahi na makipagtulungan sa angkan ng mga halimaw sa dagat ay malamang na makaakit ng maharlikang angkan at mga piling tao ng angkan ng mga halimaw sa dagat, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon upang makuha ang mga materyal na pang-eksperimento na kanyang nabanggit. Kahit na silang dalawa ay mga bihasang mapanlinlang, hindi nila maiwasang manginig sa kanilang mga puso. Natatakot sila na hindi nila namamalayang nahulog sila sa bitag ng misteryosong lalaking ito na nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Gayunpaman, ang tanging problema sa planong ito ay wala tayong maraming kagamitang panglipad. Kailangan natin ng kaunting oras para magawa ang mga ito. Ang pagbuo ng hole sa dagat ay maaaring magbigay ng ilan sa mga materyales, ngunit marami sa mga pangunahing bahagi ay kailangang makuha mula sa sekular na mundo. Kaya, maaaring kailanganin nating ipagpaliban ang pag-atake ng ilang buwan. Tila nakita ng lalaking may itim na sombrerong kawayan ang buhol sa puso ng ibong vermilion at ng berdeng dragon, at ipinaliwanag niya ang kanyang sarili at ang sentro ng hindi kumukurap. Ang pangkalahatang kahulugan ay, hindi naman sa hindi natin ginamit ang planong ito noong una, kundi dahil hindi pa hinog ang mga kondisyon para maisakatuparan ang planong ito. Ngayong wala ng ibang paraan, ang backup plan na ito na lang ang magagamit natin. Ganit pala. Hindi naging problema ang ilang buwan. Ano ang silbi ng ilang buwan para magplano ng ganito kalaking plano? Sulit ang paghihintay ng ilang taon pa para mapataas ang antas ng tagumpay ng plano. Tumawa ng malakas si Asher Dragon at tila tuwang-tuwa. Walang ipinakitang pagbabago sa kanilang tatlo sa panlabas na anyo, ngunit alam na alam nila ang kanilang iniisip. Walang duda, ang lalaking may itim na sombrerong kawayan ay palaging nagkukusa na magsalita. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, silang tatlo ay nagkakaroon ng maayos na pag-uusap, ngunit ang panloob na alitan at tukana sa pagitan nila ay higit na nakahihigit sa mga kislap at anino ng mga espada na nakikita ng hubad na mata. Sina Terence at Eman, na nasa lihim na kaharian, ay natural na hindi alam na ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at ang angkan ng mga espiritong halimaw ay nakapag-usap na at nagpas siyang gumamit ng mga aparatong lumilipad upang palitan ang papel ng mga halimaw sa dagat bilang transportasyon sa pag-atake sa dagat. Nasa isang lubhang mapanganib na sitwasyon sila sa lihim na kaharian na puno ng dilaw na buhangin. Sa katunayan, matapos nilang apat na makapasok sa mundong ito ng dilaw na buhangin, hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong nila ang isang nakakatakot na bagyong buhangin. Kung ito ay isang bagyong buhangin mula sa sekular na mundo, hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito gamit ang kanilang lakas bilang mga tagapagtanam sa entablado ng Xuanzeng. Gayunpaman, ang mga bagay dito ay malinaw na hindi pangkaraniwan. Bawat butil ng buhangin ay naglalaman ng isang makapangyarihang puwersang espiritual sa lupa. Ang hindi mabilang na mga butil ng buhangin ay parang hindi mabilang na maliliit na kutsilyo sa bagyo, baliw na dinudurog at hinihiwa ang balat ng bawat isa. Kung hindi nila patuloy na iikot ang kanilang enerhiya upang protektahan ang kanilang mga katawan, may posibilidad na sila ay mapunit anumang oras. Si Eman ang orihinal na pinakamalakas sa apat, ngunit sa lihim na kaharian na ito, siya ang pinaka-napapagod. Ang chi sa kanyang katawan ay bumababa sa bawat paggamit, at habang bumababa ang kanyang lakas, kinailangan niyang magtiis ng mas maraming pinsala at magbayad ng mas maraming chi. Matapos mahulog sa mabisyo na siklong ito, halos wala ng posibilidad na makatakas. Kung hindi lang dahil sa napakalakas ng kanyang katawan, hindi sana siya makakatagal. Kung hindi, siya sana ang unang mamamatay. Kapatid na Eman, may ilang tableta rito na makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong tunay na chi.
Dapat kang magtiis muna. Nakita ni Terence na hindi na niya kayang magtiis pa kaya't iniabot niya sa kanya ang isang bote ng tableta na gawa sa kaibuturan ng mga halimaw sa dagat. Maaari itong gamitin upang mabawi ang ilan sa kanyang purong chi. Walang silbi ang ganitong bagay para kay Terence mismo. Walang katapusang supply ng chi sa espasyo ng Jade ang kailangan niyang ibigay sa sarili niya. Ito ay para sa pagsasanay at para kay Gusha. Tama lang na ibigay ito kay Eman. Maraming salamat, Kuya Linford. Labis ang pasasalamat ni Eman, mas madaling makakuha ng magandang impresyon kaysa maglagay ng mga bulaklak sa isang brocade. Gustong-gusto niyang maging kaibigan si Terence. Kumuha si Eman ng tableta at inilagay sa kanyang bibig, hindi man lang niya inakala kung ito ay nakalalasan o hindi. Pagkatapos, naramdaman niya ang mainit na daloy na kumakalat mula sa kanyang dantian, na agad na naging isang maringal na tunay na chi na kumalat sa kanyang katawan. Ang tunay na chi na kanyang ginamit noon ay ganap na nabawi sa isang iglap. Magandang tableta. Hindi nakakapagtaka na gusto ng hari ng mga espiritong hayop na maging personal na alchemist si Kuya Linford. Hindi ko inakalang magkakaroon ng ganito kalaking epekto ang mga tableta sa ating lahi ng mga hayop sa dagat. Kung interesado si Kuya Linford, handa kitang irekomende sa ating hari ng mga hayop sa dagat. Nabuhayan ng loob si Eman at hindi niya napigil ang mapadilat sa pagkamangha. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, pahiwatig na hindi siya interesado sa mungkahi. Ang problema ngayon ay kung paano aalis sa bagyong buhangin, kulang ang mga tableta para magamit nila. Senior Ghost, lagi ba talagang umiiral ang sandstorm dito o paminsan-minsan lang lumilitaw? May paraan ba para labanan ito? Sinubukan ni Terence na gumamit ng mga array flag para mag-set up ng defensive array para makakuha ng ligtas na espasyo, pero hindi sapat ang kalidad ng mga array flag na hawak niya. Napunit ang mga ito ng buhangin pagkaalis pa lang ng mga ito sa kamay niya, at hindi na nagkaroon ng oras ang formation para mabuo. Huwag mo nang isipin yan. Isa ito sa mga pagsubok sa sikretong eroplano. Hanggat may mag-trigger nito, dalawa lang ang resulta. Isa ay ang pagpasa, at ang isa ay ang pagkamatay. Gusto mo pa bang manatili at subukan? Tila walang pakialam ang bagay na iyon, marahil iniisip na ang bagyo ng buhangin ay hindi sapat na banta kay Terence. Nanginig ang mga lab ni Terence. Kahit na mayroon siyang suporta ng walang katapusang espiritual na chi sa espasyo ng Jade, wala siya sa mood na maghintay na mailibing sa buhangin. Ano ang punto ng paglilitis na ito? Para lang ba itong pahirapan ang mga tao? Hindi nakakapagtaka na ang angka ng mga espiritong hayop ay walang ipinadalang bantay sa pasukan. Kahit sino ay maaaring pumasok. 6,275. Ulol mong bata, kadalasan matalino ka naman, pero nagkakamali ka sa kritikal na sandali. Hindi mo ba naiisip na napakabuti pala ng ganitong kapaligiran para sa iyo? Biglang nagsalita ang sumpa, sinermonan si Terence sa tonong nagsasabing mas maganda ang inaasahan niya mula rito. Anong mga benepisyo? Tanong ni Terence na walang emosyon. Sinusubukan niya ang lahat para malaman nilang tatlo ang kanilang direksyon para hindi sila maligaw sa bagyo ng buhangin. Matatapos din ang lahat kung magpapaikot-ikot lang sila, kaya hindi niya masyadong pinansin ang sinasabi ng multo. Hindi mo ba iniisip na halos bale-wala lang ang saklaw ng iyong banal na pandama? Isa itong magandang pagkakataon para hasain ang iyong sarili. Hindi mo ba iniisip na ang nakakabaliw na pudgeling ng graba ay isang paraan para mapabuti ang iyong pisikal na lakas? Hindi mo ba iniisip na ang pagsugpo sa iyong lakas ay magbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng maayos na landas ng paglilinang? Kung makakalabas lang ang bagay na iyon, gugustuhin nitong tusukin ang noo ni Terence gamit ang daliri nito. Napakaraming benepisyo, bakit hindi nito makita ang alinman sa mga iyon? Kaya mo bang maging mas tanga? Kaya mo bang maging mas tanga? Pwede ba itong gawin ng ganito? Nagliwanag ang mga mata ni Terence nang lumino ang lahat. Hindi naman sa hindi niya ito naisip noon, pero masyado siyang nakapokus sa pag-aalaga ng iba kaya hindi niya naisip ang mag-ensayo noong una. Hindi na kailangan ni Terence ang multo para hikayatin siya. Inilabas niya ang kanyang spirit sense at maingat na hinawakan ang nakakatakot na buhangin sa paligid niya. Sa isang iglap, napunit ang bahaging iyon ng kanyang spirit sense, dahilan para magdilim ang kanyang paningin.
Mabuti na lang at napakaliit ng bahaging ito ng kanyang spirit sense at hindi siya gaanong naapektuhan. Ang ninakaw na kayamanan ng langit ay nagsimulang kumalat ng mag-isa, pinuprotektahan ang espiritu ni Terence habang unti-unti nitong tinitiis ang binyag ng bagyong buhangin. Sa ganitong paraan, natitiyak din nito na hindi siya mahuhulog sa mahirap na sitwasyon ng pagkawala ng malay. Nako, napakaswerte mo talaga. Naisip ko lang na ang sekretong kaharian na ito ang pinakaangkop na lugar para linangin mo sa ngayon. Ang teknik sa pakikipaglaban para sa pagsamsam ng kapalaran ng langit ay hindi lamang makakapagpabuti ng iyong lakas, kundi makakapagpaunlad din ng iyong espiritual na pandama at pisikal na katawan. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Bulong ng Moldite sa sarili, hindi sinasabi kay Terence ang tungkol dito kung sakaling maputol ang kanyang pagsasanay. Para sa mga espiritong halimaw, ang kanilang mga katawan ay malalakas sa simula pa lang, at maliit na bahagi lamang sa kanila ang may natatanging pandama sa espiritu. Ang lihim na kaharian na ito ay halos walang silbi, at kung mayroon silang oras na masasayang dito, mas gugustuhin nilang maghanap ng mga mapagkukunan sa ibang lugar. Gayunpaman, para kay Terence, ito ay isang natatanging banal na lupain para sa paglilinang. Bilang dating Green Dragon, alam ng multo ang tungkol sa lugar na ito, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Hindi pa huli ang lahat para mapagtanto niya kung ano ang kahulugan nito para kay Terence. Matapos ma-activate ang ninakaw na kayamanan ng langit, nagsimulang magbago ang bagyo ng buhangin. Mahigit 70% ng buhangin ang nagsimulang magtipon sa paligid ni Terence, halos gawin siyang parang isang naglalakad na bahay uod. Sina Eman, Gusha, at ang iba pa ay hindi makalapit kay Terence. Mayroon lamang silang napanatiling distansya. Matapos umalis sa tabi ni Terence, ang pressure na kinailangan nilang tiisin ay agad na nabawasan ng ilang beses. Nasa loob na ito ng saklaw na madali nilang makakayanan. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Terence, ang tanging nagawa na lang nila ay sumunod sa likuran ni Terence at dahan-daang sumulong. Pumasok si Terence sa isang mahiwagang kalagayan. Nararamdaman niya ang kanyang espiritu at chi na pino, at ang kanyang katawan ay lalong lumalakas. Paminsan-minsan ay naglalagay siya ng spirit pill sa kanyang bibig na nagpaparamdam sa kanyang espiritu na komportable na parang nasa isang mainit na bukal. Kahit sino pa man iyon, ang pagsasanay sa ganitong sitwasyon ay magiging lubhang masakit, ngunit ginawa ni Terence ang sakit na ito na isang napakalaking enerhiya, pinipilit ang sarili na tumakbo ng mas mabilis sa kalsada. Ito ang unang pagkakataon na sinanay niya silang tatlo ng sabay-sabay, at para bang binuksan niya ang pinto sa isang bagong mundo, ang mabituing kalangitan na abot kamay. Hindi mabilang na mga dumi ang nawasak ng buhangin at graba ng bagyong buhangin, dahilan para patuloy na tumaas ang lakas ni Terence. Ang kanyang katawan ay lalong lumalakas. Ang kabuuang dami ng spirit sense at chi ay hindi nagbago, ngunit ang antas ng pagiging pino ay parang pagkakaiba sa pagitan ng 18K na ginto at 24K na ginto, walang maihahambing. Sa sobrang lubog ni Terence sa kasiyahan ng pagsasanay ay halos nakalimutan na niya ang paglipas ng panahon. Nang tumigil ang bagyo ng buhangin ng walang babala ay saka lamang niya iminulat ang kanyang mga mata, bahagyang nalilito. "Boss, ayos ka lang ba?" Si Gusha ang unang sumugod. Wala siyang pakialam sa maalikabok at maruming itsura nito. Agad ding sumunod sina Ramlee at Eman. Magkapareho ang sitwasyon ng dalawang tao. Bukod sa medyo mapatla ang kanilang mga mukha at medyo mahina ang kanilang paghinga, wala ring problema. "Ayos lang ako. Ayos lang ba kayong lahat?" Bahagyang ngumiti si Terence at tumanggo sa tatlo, habang inaalala pa rin ang training. Kung pag-uusapan ang lakas, hindi pa rin nakakarating si Terence sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ngunit ang pagsupil sa kanya ay bumalik na mula sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm hanggang sa tugatog ng maagang yugto. Kung pag-uusapan ang aktwal na lakas sa pakikipaglaban, hindi bababa sa doble ang kanyang lakas mula bago pa man siya pumasok sa lihim na kaharian. Ayos lang kaming lahat. Ilang araw na rin itong nangyayaring bagyong buhangin. Hindi ko alam kung mabuti o masama ang bigla nitong paghinto. Umiling si Ramlee habang mapait na ngumiti. Wala siyang teknik sa pakikipaglaban sa kayamanan ng langit. Ang pagiging nasa dilaw na buhangin ng lihim na kaharian ay isang uri ng pagpapahirap, at ayaw na niya talagang maranasan ito muli.
Dapat dahil nakapasa na tayo sa pagsubok ng antas na ito, kaya ito tumigil. Maaaring malapit lang ang pasukan sa susunod na antas. Mag-ingat kayong lahat at hanapin ito. Naramdaman ni Terence na sayang at hindi siya nakapagsanay ng matagal. Nakadaan siya sa bagyong buhangin at nakarating sa labasan. Kung may oras pa siya sa hinaharap, maaari siyang bumalik at magsanay muli, ngunit ang epekto ng pagsasanay sa ganitong kapaligiran ay bumababa. Bago matapos, malayo pa ito sa simula, at kung magpapatuloy siya, hindi magiging ganoon kabilis ang kanyang pag-unlad. Kuya Linford, may paparating. May mga humahabol ba? Biglang itinuro ni Jolan ang likuran ni Terence, nagulat. Mas pinaikli na ngayon ang pandaman ni Terence sa espiritu, ngunit ang saklaw na kaya niyang maabot ay 12 metro lamang. Ayos lang ito para sa malapitang labanan, ngunit ang pagtukoy ay malayo sa kasing husay ng mata. Lumingon si Terence pagkatapos ng babala ni Eman, mayroong 12 lalaking nakamaskara at nakaputi na lumilipad palapit, at hindi sila mukhang mga karagdagang sundalo. May 70% na posibilidad na sila ay mga humahabol. Huwag kang mag-alala. Kung makapasok sila, ang kanilang lakas ay masusupol hanggang sa limitasyon. Ano ang dapat nating ikatakot? Bahagyang ngumiti si Terence, hindi man lang sineryoso ang mga taong ito. 6,276. Sinabi sa kanya ng pandaman ni Terence na ang mga humahabol na nakaputi ay hindi nagsusuot ng maskara kapag nasa labas sila ng lihim na kaharian, ngunit nagsusuot sila pagkatapos makapasok, masyadong halata na sinusubukan nilang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Boss, wala ka nang kailangang gawin. Hayaan mo na lang akong harapin ang lahat ng kalaban. Napuno ng saya ang mukha ni Gusha. Pakiramdam niya ay ipinanganak siya para sa isang napakagandang okasyon. Ang makatulong kay Terence habang nakikipaglaban ang paboritong gawin ni Gusha. Gusha, iiwan ko na sila sa iyo kung ganoon. Bahagyang ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, hudyat kay Gusha na lumaban. Sa lihim na kaharian, ang lakas ng lahat ay napigilan hanggang sa maagang yugto ng mistiko na kaharian ng Ascension. Nakabalik lamang si Terence sa tugatog ng maagang yugto ng mistiko na kaharian ng Ascension matapos magsanay sa ilalim ng gabay ng nakakatakot na nilalang. Bukod kay Terence, sa kapangyarihang lumaban ni Gusha, wala siyang talo sa kanyang mga kasamahan. Wala siyang pressure na harapin ang 12 masters ng angka ng mga espiritong hayop. Tuwang-tuwa si Gusha. Humagalpak siya ng tawa habang nagmamadaling lumabas. Hindi niya naramdaman ang pagod matapos maranasan ang bagyo ng buhangin. Nang makita ng 12 ng mga eksperto sa Spirit Beast si Gusha na lumalaban ng mag-isa, isang bakas ng pagkagulat at pangungutya ang sumilay sa kanilang mga mata. Lahat sila ay mga powerhouse sa Earth Formation Stage. Kahit na ang kanilang lakas ay napigilan hanggang sa maagang yugto ng misteryosong Ascension, ang kanilang karanasan sa labanan at kamalayan ay tiyak na hindi maihahambing sa isang Mountain Split Stage Junior. Bumilis ang takbo ng nasa pinakagilid at nalampasan ang karamihan sa grupo. Umungol siya ng malakas at sumuntok kay Gusha ng simple at diretso. Ang kanyang marahas na tunay na enerhiya ay tinangay ang buhangin na kakatahimik lang at bumuo ng isang dilaw na paikot, sinusubukang balutin si Gusha. Magaling! Tumawa ng malakas si Gusha habang bumibilis muli. Nabigla siya at nakain ng isang subo ng dilaw na buhangin. Agad siyang dumura ng 2 subo ng buhangin, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Sumuntok din siya ng harapan para salubungin ng harapan ang kamao ng kalaban. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Terence. Akala niya hindi tinatakpan ng mga taong nakaputi ang kanilang mga mukha para itago ang kanilang pagkakakilanlan, kundi para harangan si Gusha. Ang dilaw na buhangin ay umikot at bumangga sa kamao ni Gusha. Ang mga alon ng hangin ay dumagundong at bumaril sa lahat ng direksyon. Lahat ng mga butil ng buhangin ay gamulong pabalik. Ang momentum ay 3 beses na mas malakas kaysa dati. Nabigla ang Spirit Beast na nakaputi. Huli na para umiwas ito at magbago ng galaw. Ang tanging nagawa na lang nito ay ihanda ang sarili at ilabas ang lahat. Ang 2 kamao ay tumago sa dilaw na buhangin at nagbanggaan ng walang anumang kakaibang galaw. Kasabay ng malutong na tunog ng pagkabasag ng mga buto, ang Spirit Beast na nakaputi ay napalipad. Ano?
Nagulat ang mga espiritong halimaw na nakaputi. Naabutan ng unang dalawa ang kanilang kasama na lumilipad pabalik. Matapos nilang mawala ang pagtama, natuklasan nilang duguan ang kamao nito, at nakalantad ang mga puting buto. Paano siya naging ganito kalakas? Maaari kayang lumuwag na ang pagsupil sa kanya ng lihim na kaharian. Nabigla ang spirit beast na nakaputi. Sa simula, wala silang pakialam na masugpo ang kanilang lakas dahil sila ay mga spirit beast. Ang lakas ng kanilang pisikal na katawan ay hindi sakop ng pagiging supalan. Hindi nila inaasahan na si Gusha ay hindi lamang magkakaroon ng malakas na true energy, kundi pati na rin ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay higit pa sa kanila. Ito ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ngayon alam nyo na kung gaano ako kalakas. Ha 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 ha. Lahat kayo, lumapit kayo sa akin. Buong pagmamalaking tumawa si Gusha, hindi nakalimutang gamitin ang kanyang chi para protektahan ang kanyang mukha mula sa isa na namang subo ng buhangin. Gamit ang mga tableta ni Terence, hindi mahalaga kung mag-aksaya pa siya ng chi. Patayin siya. Nagsalita ang nangungunang spirit beast na nakaputi sa malamig na tono. Bagamat ang lakas ni Gusha ay higit pa sa kanilang inaasahan, hindi ito sapat para takutin sila. Mabilis na sumugod ang apat na spirit beast na nakaputi at bumuo ng isang simpleng parisukat na porma sayon. Pinalibutan nila si Gusha. Hindi nila kailangan ng anumang espesyal na teknik sa martial arts. Ang kanilang mga simpleng suntok at sipa ay bumuo ng isang malakas na atake. Dahil sa porma sayon ng labanan, ang kanilang tunay na enerhiya ay nag-ugong sa isa't isa at nagpalakas ng kanilang kapangyarihan. Sa unang tingin, ang atake ni Gusha ay hindi nakagawa ng anumang tagumpay at napigilan na nila. Marami laban sa iilan. Gusto ko ang mga walang hiyang katulad mo. Tumawa ng malakas si Gusha. Isa itong awayan, at nakakatuwa lang ito kapag ganito. Gustong umikot ng iba pang mga spirit beast na nakaputi kay Gusha at direktang harapin sina Terence at Eman, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kasabik si Gusha. Hindi lamang niya nilabanan ang battle formation ng apat na spirit beast, kundi patuloy pa ring kumalat ang mga shockwave at tinakpan ang iba pang mga tao. Paano nangyari iyon? Ganoon ba siya kalakas? Nagulat ang pinuno ng mga spirit beast na nakaputi. Nasobrahan na niya ang pag-estimate sa combat power ni Gusha hanggat maaari nang ang kanilang lakas ay napigilan sa parehong antas. Kaya naman nagpadala siya ng apat sa kanyang mga nasasakupan upang bumuo ng isang battle formation. Hindi niya inaasahan na hindi nila kayang supulan ang kabilang partido kahit na ganito ang sitwasyon. Isa lang yang maliit at sirang porma sayon. Sa tingin mo ba kaya mo akong harapin? Ha 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 ha, napaka-inosente nyo. Walang pusong tawa ni Gusha. Pinalakas niya ang kanyang mga atake at madaling winasak ang apat na taong porma sayon ng labanan. Pinalipad din niya ang dalawa sa kanila gamit ang isang sipa. Kailan pa natuto si Gusha tungkol sa mga porma sayon sa labanan? Lihim na nagulat si Terence. Itinuturing na siyang eksperto sa mga porma sayon at natural na nakikita niya na ang mga atake ni Gusha ay pawang mga kahinaan ng porma sayon sa labanan ng kalaban, kaya naman napakadaling masira ito. Tinatawag mo ba itong pag-unawa? Hindi ba't masyadong mababa ang inaasahan mo sa kanya? Ngumisi ang nakakatakot na nilalang sa paghamak. Medyo bumuti lang ng kaunti ang mata ko na ito sa ilalim ng impluwensya ko. Nakakahiya na matagal bago masira ang isang mababang antas ng porma sayon ng labanan. Ngumiti si Terence. Hindi gaanong mahusay si Gusha sa mga porma sayon, ngunit sapat na iyon para kaya niyang harapin ang ilang simpleng porma sayon ng mag-isa at hindi maging dehado. Malamang natutunan ito ng lalaking ito para mas masayang makipaglaban, at oras na para gamitin ito. May mas interesante pa ba? Ang hina mo, hindi ako kontento sa pakikipaglaban. Matapos basagin ni Gusha ang porma sayon ng labanan ng apat na spirit beast, ikinumpas niya ang kanyang kamao at pinilit silang umatras. Mas lalong naging mayabang at arrogant ang kanyang ekspresyon. Ikinumpas ng pinuno ng mga spirit beast na nakaputi ang kanyang kamay, at tumigil ang lahat sa pag-atake sa grupo ni Terence, habang pinalilibutan si Gusha. Magaling. Dapat ganito na ito noon pa. Magkaroon tayo ng magandang laban at magsaya. Agad na tuwang-tuwa si Gusha.
Ang layunin niya ay panatilihin ang lahat sa kanyang panig upang hindi sila makasagasa at maistorbo ang kanyang amo. Sa katunayan, hindi naman malaking bagay ang mangistorbo sa boss. Ang mahalaga ay alam na alam ng lalaking ito sa puso niya na kapag kumilos na ang boss, wala na siyang lugar para maglaro. Noong una, mahigit 100 kalaban lang ang natira, pero sa huli, iilan na lang ang natitira para sa kanya. Nakakadismaya. Terence, iyan ba ang pasukan papunta sa susunod na palapag? Biglang hinailan ni Ramlee ang mangas ni Terence at nagpadala ng mensahe. Bahagyang inikot ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa direksyong itinuturo nito. Mayroong isang pintong kasing laki ng isang lalaki na puno ng liwanag sa ilalim ng isang fountain ng buhangin ilang daang metro ang layo. Naku, napakaswerte mo na mahanap ang labasan ng ganito. Napabuntong hininga ang kakilakilabot na nilalang at nagpatuloy, bilasan natin. Hindi nakatakda ang mga labasan ng lihim na kaharian. Iba-iba ang oras ng kanilang paglitaw. Ang pinakamaikli ay ilang paghinga lamang. Kung hindi natin ito makita, hindi na natin ito mahahanap muli. Posible na maipit tayo sa lihim na kaharian ng ilang taon. 6,277. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa isang napakahalagang bagay kanina? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, hindi naman sinasadya ng lalaking ito na gawin ito, di ba? Bakit pakiramdam niya ay lalong hindi siya maaasahan? Ang daming dapat gawin ni Terence, wala siyang oras para sayangin dito. Hindi pa kasama rito ang ilang taon, kahit ilang buwan, na magpapabaliw sa kanya. Gusha, tumigil ka na sa pag-aaway. Tara na. Itinuro ni Terence kina Eman at Ramlee na mauna sa labasan, habang siya mismo ay sumugod kay Gusha sa karamihan, handang sumuporta sa kanya. Boss, hindi mo naman kailangang magmadali, di ba? Ako na ang bahala sa kanila mamaya. Si Gusha, na naghahanda ng lumaban ng 300 rounds, ay natanggap ang mensahe ni Terence at medyo natulala. Pinaghirapan niyang tipunin ang mga halimaw at muntik na niya silang mapatay sa isang iglap, tapos susuko na lang siya ng ganoon na lang. Wala akong oras para magpaliwanag. Kung hindi ako aalis ngayon, mananatili ako rito kasama ang dilaw na buhangin. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence at nagpadala ng isang hugis dragon na intensyong pumatay. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang talo sa lihim na kaharian. Madaling napatumba ng hugis dragon na intensyong pumatay ng 5 elemento ang 2 spirit beast sa harap ni Terence, na nagpakita sa figure ni Gusha. Sa sandaling iyon, nagulat si Terence nang matuklasan na ang elementong lupa ng hugis dragon na intensyong pumatay ay pinipigilan ang iba pang 4 na elemento. Malinaw na ito ang Supreme. Bagamat hindi gaanong nagbago ang pangkalahatang lakas ng pag-atake, alam ni Terence na ang balanse ng hugis dragon na intensyong pumatay ay nasira. Kung hindi dahil sa nakakagulat na lakas ng elementong lupa, kusang gumuho ang atake. Senior Ghost, nagbago ba ang 5-element killing intent ko dahil sa kapaligiran dito o dahil sa cultivation ko ngayon lang? Nakikipag-ugnayan ang kamalayan ni Terence sa multo, at hindi tumigil sa paggalaw ang mga kamay niya. Matapos iwagayway palayo ang ilang spirit beast na nakaputi na nakaharang sa daanan niya, hinailan niya si Gusha at tumakbo pabalik. Hindi angkop ang pagtakas gamit ang kidlat sa ganitong kapaligiran, ngunit napanatili pa rin ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang sa ghost speed. Agad niyang naabutan sina Eman at Ramlee. Pareho iyon. Dahil sa mga salik sa kapaligiran, ang iyong 5 elementong pumatay ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng lupa upang patatagin ang sarili habang naglilinang, habang ang iba pang mga elemento ay pinigilan sa pinakamababang antas, kaya nangyari ang sitwasyong ito. Kung ang iyong iba pang mga elemento ay maaari ring magkaroon ng ganitong pagbabago, ang kapangyarihan ng iyong 5 elementong pumatay ay tataas ng ilang beses o kahit 12-dosenang beses. Casual na paliwanag ng demonyo, at naipasok na silang 3 ni Terence sa pinto ng liwanag. Mabilis ding gumanti ang mga spirit beast na nakaputi, at hinabol sila ng buong lakas. Bagamat nagulat sila sa lakas ni Terence at Gusha, kinailangan pa rin nilang sumunod sa mga utos kahit na kailangan pa nilang mamatay. Nakakalungkot na pagdating nila sa pinto, puro buhangin na lang ang nahuhulog mula sa langit.
Dalawang hinga na lang ang nahuli nila, at napalampas nila ang pagkakataong makapasok sa susunod na palapag kasama sina Terence at ang iba pa. Hindi nila alam kung gaano katagal bago makahanap ng ibang labasan. Hindi pa rin natutunaw ni Terence ang impormasyong ibinigay sa kanya ng molditang iyon nang lumabo ang kanyang paningin at nawala ang dilaw na buhangin, napalitan ng matingkad na berde. Kahit saan siya tumingin, puro berde lang ang naroon. Espiritu ng elementong kahoy na chi. Gusto niyang kumpletuhin at i-upgrade ko ang killing intent ng 5 elemento. Kumurap sandali si Terence bago nakaramdam ng bahagyang joy rose sa kanyang puso. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, malamang ay may ilan pang palapag na may apoy, tubig, at mga espasyong parang metal. Ang isang napakahalagang lugar para sa paglilinang ay tiyak na isang magandang lugar na hindi mabibili ng pera. Nakahinga rin ng maluwag sina Eman, Ramlee, at ang iba pa. Ang Wood-type Spirit Chi ang pinagmumula ng buhay, kaya mas mainam ito kaysa sa Earth-type Spirit Chi. Mas magiging komportable ang mga tao kung titingnan pa lang nila ito. Boss, ang pagsupil dito ay tila hindi na kasing lakas ng dati. Medyo nakabawi na ang lakas ko. Siguro siya ang higit na nag-aalala tungkol sa mga detalyeng may kaugnayan sa isang laban. Natural lang, hindi niya maaaring palampasin ang pagbabago sa sarili niyang lakas. Tulad ng inaasahan, nakabawi na rin ako sa tugatog ng maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Bumantong hininga si Eman at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Naramdaman ni Terence ang sarili niyang lakas, nasa tugatog pa rin siya ng maagang misteryosong yugto ng pag-akyat. Hindi siya tinatrato ng maayos noong gumaling siya rito, at napigilan pa rin siya sa parehong antas tulad ng iba. Senior Ghost, ang pagsugpo ng antas ng lakas ng lihim na kaharian na ito. Hindi maaaring ma-unlock mo ang isang level pagkatapos ng bawat level, di ba? May hula si Terence at humingi ng kumpirmasyon sa multo. Ang talino mo talaga, bata. Naintindihan mo pa nga ito. Tumawa ang parang multo, kinilala ang conclusion ni Terence. Ilang antas mayroon ang lihim na eroplanong ito. Kumaibot ang mga labi ni Terence, hindi makapagsalita sa naisip na mga bagay na ito. Kung sapat ang mga palapag, ang mga humahabol sa kanila ay maaaring makabawi sa kanilang pinakamataas na lakas, at magiging banta sila kina Terence at sa iba pa. Hindi ko alam kung ilang level na to. Hindi pa ako nakakapunta rito. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak sa sobrang kumpiyansa niya. Kaya pala hindi man lang pumasok ang lalaking to, at lahat ng impormasyong nakuha niya ay galing sa mga chismis. Ang hirap sa bagay na ito na maalala ang lugar na ito. Nagpa siya si Terence na patawarin siya sa mga detalyeng hindi niya nabanggit. Hindi nga ako makapasok dito. Mabuti na lang at ang dami ko nang alam. Ano pa bang kailangan mo? Tumawa ng mahina ang Moldita, nahihiya sa katahimikan ni Terence. Tinapik ni Terence ang noo niya, parang hindi na niya maaasahan ang Molditang iyon. Kailangan niyang umasa sa sarili niya para sa lahat. Nasa isang espasyo sila na puno ng elementong kahoy na espiritual na chi, at dapat niyang gamitin ang pagkakataong ito para maperpekto ang kanyang intensyong pumatay. Boss, mga puno ba ito o mga baging? Saang direksyon tayo dapat pumunta? Hindi nasiyahan si Gusha sa laban kanina, kaya siya ang unang nagsalita, iniisip na baka makasalubong niya rito ang mga spirit beast na nakaputi ang damit. Tiningnan ni Terence ang mga puno ng halaman na nangangailangan ng 2 taong nakayakap, may 3 hanggang 4 na berdeng dahon na kasing laki ng palma. Okay lang naman na tawagin itong mga puno, pero ang mga halamang ito ay pawang pilipit at magkakaugnay sa mga katabing halaman, mahirap sabihin kung mga puno ba o baging ang mga ito. Pumili tayo ng direksyon at sumulong. Ang lihim na kaharian na ito ay tila walang anumang katangian ng labirinto. Lagi nating mahahanap ang labasan kung magpapatuloy tayo sa paglalakad. Gayunpaman, kailangan pa rin nating mag-ingat. Maaari tayong makatagpo ng isa pang pagsubok tulad ng bagyong buhangin mula kanina. Wala nang mas magandang ideya si Terence, ngunit inaabangan niya ang pagsubok sa palapag na ito. Matapos maranasan ang 3-in-1 na pagsasanay ng purong chi, espirito, at katawan, magiging maganda kung maranasan itong muli.
Bukod dito, ang pagiging perpekto ng 5 elementong layuning pumatay ay nangangailangan din ng tulong ng pagsubok sa lugar na ito. Ang tanging bagay na kailangan niyang alalahanin ay ang hindi magdulot ng anumang panganib sa iba. Huwag kang mag-alala, boss. Mas komportable ang lugar na ito kaysa sa desyerto kanina. Kahit may pagsubok pa, kakayanin natin. Tinapik ni Gusha ang kanyang dibdib at walang pag-aalalang nagsalita. 6,278. Bahagyang tumango sina Eman at Ramlee. Pareho nilang naramdaman na mas maganda ang palapag na ito kaysa sa nauna. Kung nasa maayos silang kalagayan, natural na mas malakas ang kanilang kakayahan sa kaligtasan. Bumuo silang apat ng isang simpleng pormasayo ng depensa sa ilalim ng pamumuno ni Terence at mabilis na nagsimulang kumilos sa isang direksyon. Dumating ang pagsubok na inaasahan nila, ang mga sanga sa lahat ng dako ay nagsimulang sumayaw na parang may sarili silang buhay. Hindi lamang sila mahusay na nagtulungan, kundi nakakagulat din ang kanilang kapangyarihan. Ang pinaka-nakakainis na bagay ay ang mga sanga na ito ay may epekto ng pagbuo ng isang patibong. Kung hindi sila mag-iingat, mahahadlangan nila ang paggalaw ni Terence at ng iba pa, at ang hanay ng daw ni Terence ay walang epekto sa sitwasyong ito. Bukod sa mga sanga, ang mga makakapal na dahon ay lubhang tusong mamamatay tao rin. Mukha silang ordinaryo, ngunit walang nakakaalam kung kailan biglang may ilang dahon na lihim na aatake mula sa likuran, na nagiging sanhi ng kanilang pagkataranta ng ilang sandali. Hindi gaanong nagamit ang water-type martial skills ni Eman at Gusha sa ganitong kapaligiran, kaya mas mahirap pa ang kanilang sitwasyon kaysa sa nakaraang palapag. Mabuti na lang at ang makalangit na kapalaran ni Terence ay gumana ng buong lakas at hinigop ang kalahati ng elementong kahoy na chi. Hindi lamang niya nailigtas ang tatlo pa sa kanilang kalagayan, kundi mayroon pa siyang mas maraming pagkakataon para mapabuti. Kasabay nito, si Jenny, na nasa malayong lugar sa pasukan ng wormhole sa gitnang dagat ng isla, ay nakatingin sa display screen sa harap niya ng may seryosong ekspresyon. May binubulong siya sa sarili. Walang emosyong nakatayo si Bartolo sa gilid. Ilang beses niyang sinubukang bawiin ang control hub mula kay Jenny habang wala si Terence, ngunit palagi siyang nabibigo. Ilang beses na siyang inalagaan ng tila walang kasalanang si Jenny. Ngayong nawala na siya ng pag-asa, masunurin siyang naging immortal na kaluluwa ni Jenny. Umaasa na lang siya na balang araw, palalayain siya ni Jenny. Kahit na maliit ang pag-asa, isa pa rin itong kislap ng pag-asa. Guro, ano pong sinasabi ninyo? Kailangan ninyo ba ang tulong ko? Nang marinig ang mahinang bulong ni Jenny, mabilis na nabuhayan ng loob si Bartolo at lumapit sa kanya ng may nakakalokong ngiti. Maraming piyesa ang dinadala mula sa labasan sa sentro kamakailan, at natuklasan ko na lahat ng mga ito ay mahahalagang piyesa para sa pagbuo ng flying saucer. Maaari kayang gusto nilang bumuo ng isang Air Force sa Sky-class island. Ikiniling ni Jenny ang kanyang ulo, na mukhang medyo nalilito. Ang hindi niya alam ay ilang araw na ang nakalipas, ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan mula sa katimugang isla ay nagmungkahi sa angkan ng mga espiritong halimaw tungkol sa plano ng paglipad na platito. Bago pa man niya ito imungkahi, marami nang nasimulang paghahanda ang Central, tulad ng pagpapadala ng core ng lumilipad na platito at iba pa. Bukod sa pagpapaunlad ng nakakulong na lugar ng dagat, ang Central ay may kakayahang gumawa ng maramihang mga lumilipad na disk. Siyempre, ang premisa ay ang wormhole ay maaaring patuloy na maghatid ng mga bahagi at ang pag-unlad ng nakakulong na lugar ng dagat ay hindi naapektuhan ng mga halimaw sa dagat. Paano kung bumuo sila ng hukbong panghimpapawid? May silbi ba? Walang gaanong konsepto si Bartolo tungkol sa hukbong panghimpapawid na nilikha ng agham at teknolohiya. Sa kanyang palagay, ang isang grupong pang-atake na binuo ng maraming aerial spirit beast ay isa ring hukbong panghimpapawid. Ano ang maganda rito? Siyempre naman, may silbi yan. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa sayo. Ikinumpas ni Jenny ang kanyang kamay. Wala siyang balak magpaliwanag kay Bartolo. Bagamat hindi niya alam ang plano ng Central kasama ang Spirit Beast Clan, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tama lang na sirain niya ang gagawin ng Central. Guro, bakit hindi na lang tayo pumunta at gumawa ng kahit anong kapahamakan? Napakahusay ng kakayahan ni Bartolo na basahin ang ekspresyon ng mga tao.
Hindi na niya hinintay na magsalita si Jenny, nagkusa na siyang makakuha ng pabor. Sige, paano natin sa tingin ang dapat nating sirain? Ngumiti si Jenny ng matamis. May plano na siya sa isip, pero hindi naman masamang ideya na makinig sa opinyon ni Bartolo. Pinalaki ni Bartolo ang kanyang dibdib, iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon para magpasikat. Ngayong nasa kamay na ni Jenny ang kanyang buhay, kung gusto niya maging malaya sa hinaharap, kailangan niyang ipadama kay Jenny ang kanyang kahalagahan sa lahat ng oras. Guru, sa tingin ko pwede muna nating dalhin ang mga bagay dito, pagkatapos ay humanap ng paraan para sirain silang lahat, at pagkatapos ay mag-teleport papunta sa kanilang labasan. Sa ganitong paraan, palihim natin silang malinlang at hahayaan silang paglaruan ang mga sirang bagay. Kung hindi ito malalaman ni Central at makakagawa pa rin ng maraming flying saucer, magiging masaya ito. Gaya ng inaasahan sa isang B** star na puno ng masasamang ideya, agad na nakaisip si Bartolo ng isang masamang paraan. Nakaramdam si Jenny ng kakaibang saya nang maisip niya kung paano nakalikha ang Central ng maraming flying saucer, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakalipad sa huli. Sa kasamaang palad, hindi siya pumayag sa planong ito. Tama ka, pero kahit masira ang mga bahaging iyon, hindi ibig sabihin na hindi na ito maaayos. Bagamat magiging mahirap ang pagkukumpuni sa mga ito, malamang na hindi matatakot ang Central sa problemang ito. Ano ang dapat kong gawin kung lalampas ako sa aking kakayahan? Umiling si Jenny at tinanggihan ang mungkahi ni Bartolo. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, bukod pa rito, kung gusto mong mag-teleport papunta sa aming panig, dapat mong buksan ang mga coordinate ng iyong espiritual na pandama sa center. Sa tingin mo ba ay magandang ideya ito? Hehe. Hehe. Mukhang hindi ito kasing ganda ng inaakala ko. Tumawa ng tuyo si Bartolo at sinamantala ang pagkakataon para mambobola, napakamaalalahanin ni Master, siguradong perpekto ang plano mo. Master, kung may kailangan ka mang ipagawa sa akin, pakisabi naman sa akin. Tiyak na gagawin ko ito ng maayos para sa iyo. Tapos mo na bang ayusin ang mga bagay na ipinagawa ko sa iyo sa gitnang labasan? Maaari na bang i-activate ito ngayon? Habang nagsasalita si Jenny, mabilis siyang nagtatype sa keyboard at naglagay ng sunod-sunod na mga instruksyon. Walang problema. Huwag kang mag-alala, Panginoon, ako, si Bartolo, ang pinaka-maaasahan na tao. Tinapik ni Bartolo ang kanyang dibdib at malakas na nangako, ngunit mayroon siyang masamang kutob sa kanyang puso. Ang tanging gamit lang ng tinatawag na bagay na nakalagay sa gitnang labasan ay ang pagsira. May isip mo kung gaano ito kalakas. Ang problema, kailangan pang dumaan doon kung gusto nilang ilunsad ito dahil walang remote control na maaaring gamitin sa loob ng wormhole. Walang ibang maisip si Bartolo kundi siya lang ang makakagawa nito. Si Jenny. Kahit pahanda siya, hindi maglalakas loob si Bartolo. Kung si Jenny ang nasa panganib, si Bartolo ang magdurusa sa huli. Napakagaling. Kailangan kitang abalahin para sirain ang labasan sa wormhole na yan. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga plano ng Central. Nasabi na ni Jenny ang pinaka-inaalala ni Bartolo nang hindi man lang itinataas ang ulo. Gaya nga ng inaasahan niya. Guru, kahit na kaya na natin itong paganahin ngayon, sa tingin ko ay hindi pa ito perpekto. Kung mabibigo tayo sa pagkakataong ito, maaaring wala na tayong ibang pagkakataon sa hinaharap. Hindi ba dapat tayong maging mas maingat? Nagbago ang ekspresyon ni Bartolo sa pag-aalala, na parang iniisip niya si Jenny ng buong puso. 6,299. May katuturan naman yan. Paano kung ganito? Maghintay ka na lang dyan pagkatapos mong simulan ang operasyon. Kung hindi ito gumana, gagawin natin ang pangalawang plano. Inangat ni Jenny ang kanyang ulo at tumingin kay Bartolo na may nanunuyang ngiti sa kanyang mukha. Muling isinumpa ni Bartolo sa kanyang puso, napakasama mo talaga. Matapos ay activate ang aparato, kahit ang pagtakbo para sa kanyang buhay ay maaaring hindi makapagligtas sa kanyang maliit na buhay. Hindi ba't mabilis siyang mamamatay kung mananatili siya roon?
Gayunpaman, ang mukha ng lalaking ito ay napuno ng isang nakakaakit na ngiti, at tumango siya at yumuko ng may paggalang. Ang mga estratehiya ng master ay maaaring magdesisyon ng tagumpay mula sa libu-libong milya ang layo. Lahat ay kalkulado ng walang anumang aberya. Kung sa tingin mo ay magtatagumpay ito, magtatagumpay ito. Hindi natin kailangan ng pangalawang plano. Dapat ko ba itong agad na paginahin? Agad na ngumiti si Jenny. Nakakatuwa na nandyan si Bartolo. Wala naman talaga siyang pangalawang plano at tinatakot lang niya ito. Matagal nang plinano ni Jenny na sirain ang wormhole sa gitna, kaya pinaghandaan niya ito. Hindi lang talaga siya lubos na handa. Sa pagkakataong ito, natuklasan niya na ang sentro ay nagdadala ng maraming bahagi ng mga pangunahing bahagi ng spaceship. Masyadong biglaan ang nangyari, kaya plinano niyang agad na umatake at tuluyang sirain ang labasan ng wormhole sa Paralysis Center. Sandali lang. Gagawa pa ako ng ilan pang kalkulasyon. Ikimpas ni Jenny ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagtatype ng lahat ng uri ng utos sa keyboard. Ang pagsira sa labasan ng isang wormhole ay hindi isang madaling gawain. Hindi ito kasing simple ng pagpapasabog nito gamit ang ilang pampasabog. Kailangang isaalang-alang ang katatagan ng buong wormhole. Kung gumuho ang wormhole sa gitna, magugunaw nito ang buong wormhole at maaapektuhan pa ang koneksyon sa sekular na mundo. Hindi maglalakas loob si Jenny na kumilos ng padalos-dalos. Pipiliin niya ang planong iminungkahi ni Bartolo kahit na mas mahirap ito. Nakahinga ng maluwag si Bartolo, ngunit magulo pa rin ang kanyang puso. Wala na siyang oras para sampain si Jenny. Ang tanging may pagdarasal niya ay sana'y makonsela ng kalkulasyon nito ang operasyong ito ng pagsabutahe. Sa kasamaang palad, si Bartolo ay walang gaanong pananampalataya, at ang pagdarasal sa huling minuto ay walang saysay. Pagkatapos lamang ng isang oras, si Jenny ay nakarating sa isang conclusion. Kahit hindi ako sigurado, may 70% na posibilidad na hindi maaapektuhan ang wormhole pagkatapos nating sirain ang gitnang labasan ng wormhole. Ang nakaraang kaayusan ay may 80% na posibilidad na masira ang labasan ng wormhole, na napakaganda. Bartolo, umalis ka agad at pumunta sa gitnang labasan ng wormhole ng buong bilis para i-activate ang device. Babantayan ko ito mula rito. Bumalik ka agad pagkatapos mo. Kung hindi ito tuluyang masira, magpapadala ako ng malaking bomba. Sana ay magamit natin ang pangalawang atake para sirain ito. Lumingon si Jenny, ang kanyang magandang mukha ay napakaseryoso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bartolo. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Jenny ay magiging lubhang mapanganib ang operasyong ito, kaya hindi niya maaaring sayangin ang oras. Wala siyang pakialam kung ano ang isang high-yield bomb, hindi naman ito isang nakakatuwang laruan. Guro, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Same time na ikinuyong ni Bartolo ang kanyang mga kamao, ngunit sa puso'y isinusumpa niya si Jenny dahil sa hindi niya pagseryoso sa buhay. Balang araw, tiyak na gagantihan niya si Jenny ng doble. Siyempre, kailangan niyang mabuhay para mahintay ang pagdating ng araw na iyon. Pagkatapos makapasok si Bartolo sa wormhole, tinitigan ni Jenny ang pulang tuldok sa screen na kumakatawan sa gitnang labasan ng wormhole. Kasabay nito, sinimulan niya ang countdown sa kabilang screen. Kapag natapos na ang countdown at hindi pa rin nawawala ang pulang tuldok, kailangan niyang sumugal at i-teleport ang mga high-yield bomb na binuo niya rito para bombahin ang labasan sa gitna. Habang nagte-teleport, ang materya ay nasa estado ng pagkabulok, kaya napakahirap itong tamaan ng direkta. Hindi kumpiyansa si Jenny na kaya niyang tapusin ang ataking ito, ngunit maaari lamang niya itong subukan kung may pagkakataon siya. Tahimik na lumipas ang oras. Nang may 1 minuto na lang na natitira sa countdown, nagsimulang umugay ng malakas ang paglabas ng wormhole sa panig na ito. Halata na mas mabilis si Bartolo kaysa dati. Maayos na nagsimula ang operasyon, at ang mga epekto ay kumalat na rin sa panig na ito. Hindi alam ni Jenny kung makakaapekto sa kanya ang paglabas sa sekular na mundo. Wala na siyang ibang pakialam sa mga sandaling iyon. Ang kanyang magaganda at malalaking mata ay nakatuon sa pulang tuldok sa screen. Kung magiging matagumpay ba ang operasyon o hindi ay mapagpapasyahan na sa sandaling ito.
Matapos kumislap ng ilang beses ang pulang tuldok, tuluyan na rin itong nawala. Hindi napigilan ni Jenny na ikumpas ang kanyang maliit na kamao at magsaya. Imposibleng hindi kabahan si Jenny, wala si Terence rito, at siya mismo ang magdedesisyon. Kung mabibigo siya, mahihiya siyang harapin ang kanyang kapatid na si Terence. Mabuti na lang at nawasak na ang wormhole sa gitna, at mula ngayon, ang tanging koneksyon sa pagitan ng Sky-class island at ng secular na mundo ay ang nasa kanyang mga kamay na. Kailangan nating ipaalam agad sa secular na mundo at hayaan silang kontrolin ang labasan. Matapos makuha ang resultang gusto niya, agad na gumawa ng bagong plano si Jenny. Matapos magdesisyong sirain ang labasan ng wormhole sa gitna ng isla na may mala Sky-class, maraming beses nang kinontak ni Jenny si Darwin sa pamamagitan ni Bartolo, ang kawawang sugo. Pinakilos niya ito bilang tagapamagitan at naghanda na tahakin ang labasan ng wormhole sa gitna ng secular na mundo. Ang pagbabalik ni Terence sa Common World ay nagdulot ng matinding dagok sa lakas ng Central sa Common World. Mahigit sa isang base ang nawasak, at kinailangang pumirma ang Central ng kasunduan sa tigil putukan. Ngayong malapit nang matapos ang kasunduan, dahil sa lakas ni Terence sa Common World, hindi na naging problema ang lumabas. Bukod sa kapangyarihan ng karaniwang mundo, narinig din ni Jenny na makakatulong din ang mga tao ni Terence sa sinaunang mundo, kaya mas panatag siya sa operasyon doon. Ang pagkawala ng wormhole ng Sky-class island ay nangangahulugan na ang dalawang panig ay tuluyang mawawala ng komunikasyon, at ito ay isang magandang pagkakataon upang higit pang atakehin ang sentral na kapangyarihan ng secular na mundo. Nagmamadaling lumabas si Bartolo mula sa wormhole na may malungkot na mukha. Bago pa niya maipagmalaki ang kanyang mga nagawa, inihagis ni Jenny ang isang patak ng likidong nagpapatatag ng kaluluwa mula sa Black Sea sa kanya at nagutos, Bartolo, pumunta ka agad sa secular na mundo at hilingin kay Darwin na simulan ang kanyang plano na sakupin ang pasukan ng wormhole. Kung kinakailangan, dapat kang manatili doon at tulungan siya. Opo, Guro. Makakaasa po kayo at ipagkatiwala ninyo sa akin ang maliit na bagay na ito. Masayang tinanggap ni Bartolo ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa sa Black Sea at agad na bumalik sa wormhole. Siyempre, ang lalaking ito ay hindi kasing saya ng nakikita niya sa ibabaw. Hindi pa rin matatag ang wormhole dahil gumuho ang isa sa mga labasan nito. Ayaw pa ni Bartolo na pumasok ngayon, ngunit inilabas pa ni Jenny ang likidong nagpapatatag ng kaluluwa sa Black Sea. Kung tatanggi siya, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. 6,300. Kahit gaano katalino si Bartolo, hindi niya gagawin ang ganoong katingang bagay. Ngayon, gusto lang niyang gumanap ng maayos at umasa na balang araw ay makakalaya na siya. Gayunpaman, tiyak na magmumura siya sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang araw, sa Central na Chamber of Commerce sa Nakajima, naghihintay na lamang si Harry na makatanggap ng bagong batch ng mga produkto nang sabihin sa kanya na wala na ang mga ito sa stock. Leandro bro, anong nangyayari? Kulang pa ba tayo sa mga taong naalis na sa secular na mundo? May problema ba sa transportasyon? Ubos na ang lahat ng paninda ng Chamber of Commerce, at magsasara na sana ang mga ito kung wala silang sapat na stock. Bilang pansamantalang tagapamahala, responsable pa rin si Harry. Pumunta siya sa Leandro para pag-usapan ang bagay na ito. Gusto ng bata na may makamit at matapakan si Leandro, kaya ayaw niyang may mangyaring masama sa ginagawa niya. Natural lang na nagmamadali siya. Hindi naman problema sa transportasyon. Nabalitaan kong may problema sa supply ng mga produkto mula sa punong himpilan. Inaasikaso na ito sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang mag-alala. Kalmadong ikinumpas ni Leandro ang kanyang kamay, na para bang isa siyang general na hindi matitigil kahit gumuho ang bundoktay. Labis na humanga si Harry, ngunit ang hindi niya alam ay nasa ibang lugar ang puso ni Leandro. Isa nang ang himala na hindi tumalon at pumalakpak si Leandro dahil sa gulo ng sentro. Pero Leandro, bro, maganda naman ang takbo ng negosyo natin nitong mga nakaraang araw, at wala tayong masyadong maibebenta. Kung wala tayong makukuhang bagong produkto, magsasara muna tayo, makakasira iyon sa reputasyon ng Central Chamber of Commerce. Umiling si Harry habang nakangiti ng mapait.
Hindi siya ang dapat sisihin, pero nangyari ang pagsasara noong siya pa ang namamahala, isang mantsa iyon na hindi mabubure. Hindi ito maganda para sa kanyang kinabukasan sa Central. Wala na tayong magagawa tungkol sa pagsasara ng tindahan. Mas mabuti na iyon kaysa sa walang maipagbili sa mga mamimili, hindi ba? Sadyang bumantong hininga si Leandro, sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa at nagpakita ng nag-aalalang tingin. Tama ka. Tama, Leandro, pare. Nabalitaan ko na normal lang ang supply ng mga produkto ng Heavenly Elixir Chamber of Commerce. Bakit hindi muna tayo pumunta sa Heavenly Elixir Chamber of Commerce para palihim na bumili ng mga produkto, at saka ibenta ang mga ito sa Central Chamber of Commerce? Kahit hindi tayo masyadong kumita, kahit papaano ay mapapanatili natin ang ating pang-araw-araw na negosyo. Kung makakagawa tayo ng problema sa supply ng Heavenly Elixir Chamber of Commerce, parang papatayin tayo ng 2 ibon gamit ang isang bato. Biglang naisip ni Kang Harry ang ideyang ito at nakaramdam siya ng pagmamalaki. Ang talino talaga ng henyong ito. Sayang at bulag ang mga nakatataas para hayaang maging pinuno ko ang gago na si Leandro, M. Balang araw, tatapakan ng batang Panginoong ito ang ulo ng hanggal na ito para umangat sa ranggo. Sumulyap si Harry kay Leandro nang may paghamak at ngumiti habang hinihintay niyang husgahan ni Leandro ang kanyang ideya. Magandang ideya iyan, pero kung malaman ng mga tao na bumibili tayo ng mga produkto mula sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce, hindi ba masisira ang reputasyon natin? Mahihirapan tayong makabalik sa hinaharap. Gusto mo ba talagang sumugal? Nag-isip sandali si Leandro bago tumingin kay Harry nang may pag-aalinlangan. Sa katunayan, hindi tutol si Leandro sa planong ito. Ang pagbisita ni Kang Harry sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce ay para na ring pagbibigay ng pera kay Terence. Bakit niya tatanggihan ang ganoong kalaking deal? Gayunpaman, sa kanyang posisyon, kailangan niyang magpakita ng kaunting saloobin upang hindi siya masangkot sa hinaharap. Leandro bro, paano naging panganib ito? Walang makakaalam na binili natin ito. Ang Heavenly Pill Pavilion ay walang label sa mga kalakal ng karaniwang mundo, kaya sarili nating mga gamit ito. Bihira para kay Kang Harry na magkaroon ng ganitong napakagandang ideya. Siyempre, hindi niya ito basta-basta isusuko. Agad siyang nakaisip ng paraan para ipaglaban ito. Hindi naman talaga siya pinigilan ni Leandro, at sumama na lang sa agos. Sige, dahil mapilit ka, gawin na natin. Maraming salamat, Leandro bro. Mag-aayos ako ng paraan para may palihim na bumili. Walang makakaalam na bibili tayo sa Heavenly Pill Chamber of Commerce. Tuwang-tuwa si Harry, tinapik ang kanyang dibdib habang nangangako na kaya niya ito. Nagsabi si Leandro ng ilang peking salita ng pampalakas ng loob bago pinaponte sa trabaho ang nasa sabik na si Kang Harry. Dahil nagkaroon ng problema ang Central na Chamber of Commerce sa kanilang supply, biglang umuunlad ang negosyo ng Heavenly Elixir Chamber of Commerce. Nahirapan ang mga tauhan ni Kang Harry na bumili ng maraming paninda, at agad nilang inalis ang lahat ng bakas ng Heavenly Elixir Chamber of Commerce at ipinagbili ang mga ito. Kahit medyo bakante pa rin ang mga stand, sapat na ito para mapanatili ang ganda ng harapan. Bukod pa rito, karamihan sa mga customer ay pumunta na sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce, kaya maaari pa ring mapanatili ang lugar na ito pansamantala. Tindero, sabi ng mga taong natagpuan ko, naubos na raw lahat ng paninda ng Heavenly Pill Chamber of Commerce ngayon. Bukod sa mga elixir at automatic alchemy furnace, wala nang ibang mabibili. Bulong ng isa sa mga manggagawa mula sa Central Chamber of Commerce sa tainga ni Harry nang wala siyang makitang tao sa paligid. Magaling! Ipagpatuloy mo ang pagbabantay sa mga tauhan mo sa Heavenly Elixir Chamber of Commerce. Bukod sa mga elixir at automatic alchemy furnace, basta't may mga bagong produkto sa mga stand ang Heavenly Elixir Chamber of Commerce, bilhin mo agad ang mga ito at ibalik. Tumango si Harry bilang pagsang-ayon sa lalaki, tinapik pa ang balikat nito na parang sinasabing, maganda ang kinabukasan mo. Opo, huwag po kayong mag-alala, tindero. Tiyak na gagawin ko ito ng maayos. Walang magiging problema. Ngumiti ang waiter at bahagyang pinuri si Kang Harry bago yumuko at umalis. Hehe,
Mukhang kapos din sa supply ng mga paninda ng Heavenly Pill Chamber of Commerce. Paano naman ganito karami ang bumibili nito? Bukas ay mag-aayos ako ng isang taong palihim na magkakalat ng balita na may problema sa supply ng mga paninda ng Heavenly Pill Pavilion, at babalik na ang mga nawalang customer at reputasyon ng ating Central Chamber of Commerce. Hindi ko lang alam kung kailan maibabalik ng headquarters ang kanilang supply. Hindi. Bago pa man maayos ng headquarters ang bagay na ito, hindi muna natin magagamit ang nakamamatay na galaw na ito sa ngayon, kung hindi ay masisira tayo. Bulong ni Kang Harry sa sarili, umiiling at tumatawa paminsan-minsan. Ang mga hindi nakakaalam ay mag-iisip na may nakilala siyang may problema sa pag-iisip. Sa katunayan, lubos na mali si Harry. Ang biglaang kakulangan ng makalangit na Chamber of Commerce ay hindi lamang dahil sa siksik na daloy ng mga customer ng Central na Chamber of Commerce, kundi dahil din sa mga lihim na pagbili ni Harry. Lahat ng mga panindang inihanda nila ay agad na naubos. Gayunpaman, ang labasan ni Jenny sa wormhole ay nasa gitnang dagat ng isla. Gaano katagal ang biyahe pabalik-balik? Napakabilis, ang mga bagong produkto ay naihatid sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Ang proseso ng paglilipat ng mga produkto at muling pagbubukas ng proseso ng pagbebenta ay natapos sa maikling panahon. Hindi nagtagal at tumakbo ang empleyado papunta kay Harry ng may kagalakan, tindero, nagsimula ng magbenta muli ang kamara ng komersyo ng mga pil sa langit. Naubos na ng mga tauhan ko ang lahat ng kanilang pera sa pagkakataong ito at nakabili na sila ng maraming paninda, sapat na para maipagbili namin sa loob ng ilang araw. Kung hindi pa ito sapat, maaari pa kaming bumili ng higit pa. Sabi ng mga tao mula sa pavilion ng mga pil sa langit, para sa isang malaking customer na tulad namin, tiyak na uunahin namin ang supply ng mga paninda. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.